Praise the Lord. So ito po yung sabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ano? Alam natin na tayo po ay isa sa mga kinilala ng ating Panginoon. Alam po natin na tayo ay isa sa mga iniligtas ng ating Panginoon na tumanggap ng kaligtasan, na nagdesisyon na tanggapin siya sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay, at tayo ay naging pag-aari ng Diyos. At bilang pag-aari ng ating Panginoon, inaasahan ng Diyos na umiiwas tayo, lumalayo tayo sa mga karumihan, lumalayo tayo sa mga kasalanan. Amen po ba? So napakasimpleng mensahe ng ating Panginoon, lumayo tayo sa karumihan, lumayo tayo sa kasalanan, dahil tayo ay pag-aari ng Diyos, dahil tayo ay property ng Panginoon, dahil tayo ay para sa Diyos. Amen po ba? So purihin po ang Diyos. Ngayon po, para sa ating words of wisdom, ang sabi po ni Robin Sharma, mastery begins with humility. Sabi po ni Robin Sharma, mastery begins with humility. Totoo naman po na ang pagpapakumbaba ang ang nagiging simula upang ma-master natin ang lahat ng bagay. Kasi kapag tayo ay humble, kapag tayo ay nagpapakumbaba, ano po, kasabay niya na tayo ay teachable. Kasi pag may pride, hindi teachable. Kapag humble, teachable. At kapag tayo natuturuan, anumang bagay, ay mamamaster natin. Dahil tayo ay mayroong tinatawag na learning spirit, no? Ang ating puso ay laging nagnanasa, naghahanap ng matuto, naghahanap ng pagkakataon na paano ba tayo matututo. At pag tayo'y natuto at in-apply natin ito, mamamaster natin ang lahat ng bagay. Tingnan niyo po itong Don't Watch, hindi po ba? So anong ginawa natin? Nagpakumbaba tayo, nagpasakop tayo, sinubukan natin ang bagay na ito, at ngayon po ay master na natin ang Don't Watch. Ano po? Na wala nang antok-antok na nararamdaman, no? Hindi tayo parang bigat, hirap na tayo nagdo-don't watch kasi na-master na natin eh. Sabi nga po anything na gawin natin 21 days na paulit-ulit becomes a habit. Kaya ang don't watch, hindi lang 21 days na ginawa natin, na master na natin to, na gumising ng madaling araw, ano po, at manalangin, at mag-don't watch, at mag-aral. Kaya po, yung pagpapakumbaba natin na naging dahilan para tayo ay sumunod at matuto, ano po, na master natin ang pagdo-don't watch, na sa iba po ay talagang hirap na hirap no, kasi pagka gumising tayo ng madaling araw, parang ang ating katawan buong maghapon antok, pero dahil na master na natin ito, pag gumising tayo ng madaling araw, hindi na tayo inaantok, no, ng todo-todo sa bawat umaga, kasi na-master na natin ito. Kaya ang humility po ay talagang dito nagsisimula ang lahat ng bagay. No po? Lahat ng bagay ay magsisimula sa ating pagpapakumbaba, kasi napakaraming characteristics, positive characteristics, no? Ang humility na dinadala sa atin. Positive characteristics na dinadala sa atin ang ating pagpapakumbaba. Kaya po, mahalaga na tayong lahat ay may tinatawag na humility. Amen po ba? So sa atin naman pong leadership, ito naman po ay matatagpuan sa Nehemiah chapter 2 verse 17 to 18. Ang sabi po ng Nehemiah chapter 2 17 to 18, then I said, come and let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer be a reproach. So they said, let us rise up and build. Then they set their hands to do to this good work. So let us mend the walls. Let us build the walls. No po? Sana ay magkaisa-isa tayo, magkasundo-sundo tayo na bumangon tayo at magsimula tayong i-build ang walls. No po? Walls. Ano po ito? Para hindi daw tayo maging kahiya-hiya. Kasi po, kapag ang isang tao ay, sige, sabi ni Nehemiah, bibuild natin ang walls na yan, tas hindi nangyari, di ba, kahiya-hiya, nagiging kahiya-hiya tayo. Kaya tayo po, para hindi maging kahiya-hiya, let us come together,
and let us build the walls of JIL Bagbagin. Amen po ba? Ano ba yung mga nasa walls na yan ng JIL Bagbagin? Yan po yung ating mga vision, yun po yung ating mga goals na isinet sa bawat isa. And we are praying for this. How many ilang araw na ba tayong nananalangin sa Don't Watch na po? Tayo po ay nananalangin ng may pananampalataya na ito po ay mangyayari. Hindi po tayo nananalangin ng basta-basta lang na o sige maipag-pray lang yan pero without believing in our hearts. Siguro po we need to come to a point that what we are praying for ay pinananampalatayanan natin. Pwede kasi tayong manalangin ng mga prayer points na ito with regards sa ating mga goals, not believing that it will happen, no po, na sa ating mga puso ay sa ating mga puso ay naiisip natin at mas mahigit ang percentage na nako, Diyos ko, kaya ba to? Pambihira. Sige, pag-pray na lang natin. So, iba po yun. Pero ang prayer that brings answer is that full of faith, no? Puno ng pananampalataya na ang mga walls na yan ay itayo natin sa Jerusalem. So sabi doon, come and let us. So hindi lang isang tao ang magbi-build nito. Kung hindi po, lahat tayo ay magtutulong-tulungan na i-build ang wall of Jerusalem, na itayo ang mga wall of Jerusalem. Kaya po inaanyayahan natin na bawat isa sa atin ay sumama, isa sa atin ay magkaisa na itayo po ang wall na ito upang sa ganon hindi po tayo maging kahiya-hiya. So they said unto them, no, sana dumating sa punto ng ating mga puso na lahat ng leaders and workers ng JIL Bagbagin ay tumayo at sabihin nila sa kanilang sarili, yes, let us build the walls. Yes, let us build the walls. At sana po ang mga nag-yes naman ay talagang magtrabaho, no? Sana ang mga nag-yes naman ay talagang gamitin ang kanilang mga kamay upang tumulong na maitatag ang walls na ito. Amen po ba? Praise the Lord. So, purihin po ang ating Panginoon. Sabi nga pong ganun, ang city wall is ruined, no po? Doon sa at yan po, kapag ang walls in ancient days ay ruined, ito po ay napakapangit na bagay, no, na nangyari sa isang syudad na ang walls of the city is ruined. Bakit? Kasi kapag sira ang walls ng syudad, ang sabi pong ganon, ang syudad na ito ay magiging vulnerable doon sa physical attack at doon sa mga ridicule, no, mula sa neighboring powers. Sasabihin nila, ay nako, grabe, ang mga walls nila sira, so yung mga neighboring powers nila, nakalaban nila ay i-ridicule sila, no? Pagtatawanan sila. At hindi lang yon, pwedeng makapasok ang mga kalaban at maatake ang syudad na yon. Kaya ang wall is very important. Ang wall is very important, no po, para hindi masira at para hindi tayo magiba. Sa case ng Jerusalem, yung unrepaired wall na yon ay also nagbibigay ng reason sa mga foreigner to scorn our God, whose holy city it was. Kasi ang Jerusalem is the holy city of God. Kaya kapag ang walls ay hindi na repair ang walls of Jerusalem, yung mga nasa labas ng wall na ito ay mayroon silang dahilan para i-scorn, no? Para tuyain ang ating Panginoon. Kasi syudad mo yan tapos sira ang city mo. May worker ka ng Bagbagin tapos ganyan ang nangyayari sa JIL Bagbagin. So kala ko ba yan ay sumusunod sa Panginoon? Bakit ganyan ang nangyayari? Kaya we need to build the walls of Jerusalem. Po? Kaya po ang sabing ganun, kaya si Nehemiah dahil dyan sa kalagayan na yan ng walls ng Jerusalem, no, naiisip niya hindi pwedeng hindi maitayo ang wall of Jerusalem. Bakit? Pwedeng malagay sa panganib ang mga tao na nandoon. Hindi pwedeng hindi maitayo ang wall of Jerusalem. Bakit? Kasi pwede silang i-ridicule ng mga neighboring powers. Hindi pwedeng manatiling unrepaired ang wall of Jerusalem. Bakit? Kasi pwede nilang tuyain ang Diyos, no? Kaya si Nehemiah umiiyak, gayon na lamang ang pag-iyak ni Nehemiah na dinala siya sa morning, fasting, prayer,
for several days nung marinig niya yung kondisyon ng wall na ito, because that is very important. Ang wall na yun is very important in Jerusalem or in any city. Kaya gano'n na lang yung iyak niya, kaya gano'n na lang yung mourning ni Nehemiah, kaya gano'n na lang ang fasting ni Nehemiah, kaya gano'n na lang ang prayer ni Nehemiah. And it took him not only one day, it took him several days to wept, no? To cry, to fast, to pray, to mourn. It took Nehemiah several days nang malaman niyang ganito ang kondisyon ng wall ng Jerusalem, na ito'y destroyed, na ito'y neglected for more than a century. No? Kaya gano'n na lang ang iyak ni Nehemiah, na sira ang wall ng Jerusalem. Napabayaan ang wall ng Jerusalem for century. Kaya si Nehemiah ay gano'n na lamang ang kanyang pagtiyak. During the 120 years after po na ang wall na yon ay nasira ng mga Chaldeans sa 2 Chronicles chapter 36 verse 19, yung generations of Jerusalem's people had looked at the ruins and done nothing. Kaya hindi ka ba maiiyak no? 120 years na nasira ang walls ng Jerusalem. Pero yung mga generations na nandoon, no, doon sa Jerusalem, tinitingnan lang nila na sira yung wall ng Jerusalem. Tinitingnan lang nila na ruins ito, no? At wala silang ginawa kahit ano. Nakita nila bagsak, nakita nila sira, nakita nila wasak. Pero wala silang ginawa na kahit ano, no? Kahit po yung rebuilding sa kanila looks like impossible challenge. Kahit na dumating na si Nehemiah, heto na si Nehemiah, let us build the walls of Jerusalem. Sa kanila, na mga henerasyon na nandoon mismo sa loob ng wall na yon, ano po, ang tingin pa rin nila, imposible ang challenge na ito. Kahit na possess ang city na ito ng plenty of workers, ano po, kahit ang city na ito ay merong napakaraming manggagawa. Pero ang sabi pong ganun, sa kanila na nasa loob ng wall, ang tingin nila, hindi kayang gawin ang challenge na ito. Imposible ang challenge na ito. Kaya tinitingnan na lang nila na, ay ganyan na lang yan, wala na. Tinitingnan na lang nila na sira. Tinitingnan na nila na bagsak. 420 years. Nakamatsyag lang sila at wala silang ginagawa. At sila mismo na nasa loob ng wall na yon, ng city na yon, ang tingin nila, dumating na si Nehemiah para i-build ang wall, ang tingin nila, imposibleng ma-build ang wall na ito. Imposible ang challenge na ito. What the people needed was someone to rally them. Kailangan itong mga ito, yung isang tao na mag-irarally sila na let us build the wall of Jerusalem. Kinakailangan nila ng isang taong magpaplano ng course of their actions kung paano ito gagawin at dadalhin sila doon sa proseso ng rebuilding of Jerusalem's wall. Ano po? Kaya kailangan nila ng isang tao. Sa atin din po, mga magulang at kapatid, we need a leader. We need a leader. Kung paano in Nehemiah's day, they need a leader that will rally them, that will plan the course of action, that will take them to the rebuilding process. It takes a leader, and they needed Nehemiah. And remarkably, it took the people only 52 days to rebuild the city wall. Glory to God. Purihin po ang ating Panginoon. God is a God of impossible, and He uses people. He uses people, and all we have to do is to unite, to arise, and join, ano po, and work, give our hands, and build the wall. Imagine niyo yung mga tao doon, 120 years, patingin-tingin lang, patingin-tingin lang sila doon sa sirang wall. At sa isip nila, imposibleng mabuo ito, imposibleng magawa ito. But when Nehemiah came, no, nang dumating si Nehemiah as their leader, nagawa nila ito only in 52 days. 52 days, parang 130 days.
ah, parang mga ano, 2 months and a half, wala pang 3 months, ano? 60 days is 2 months. Wala pang 2 months. Kulang pa ng 8 araw para maging 2 months. Imagine, yung wall ng Jerusalem. So, ang laki nun. Kasi syudad ang binabakuran mo. Pero it took them 52 days, only 52 days to rebuild the city wall na ang tagal na panahon na 120 years nilang tinitingnan at iniisip, binubulay-bulay sa kanilang sarili, imposibleng maitayo pa ang wall na ito. Imposibleng mangyari pa ang wall na ito. Tapos in 52 days, na-rebuild yung wall ng city. Bakit nila na i-build, na rebuild ang wall ng city na yon? Because they had a great leader to navigate for them. Kasi meron silang isang great leader na nagna-navigate, nagtuturo, na gumagabay sa kanila kung paano gagawin ang bagay na ito. Leaders and workers of JIL family. In our family, we are the leaders. Look at the walls in your family. Are they ruined? Kumusta ba ang walls ng ating pamilya? Ruined ba ito? Kumusta ba ang walls ng ating negosyo? Ruined ba ito? Kumusta ba ang walls ng ating trabaho? Ruined ba ito? Kumusta ba ang walls ng ating ministry? Ruined ba ito? Kumusta ba ang walls ng ating individual ministry? Ruined ba ito? It takes a great leader. And we thank God dahil sa ating pong Don't Watch, ang dami nating mga leadership nuggets na natututunan, kasama pa ang words of wisdom and the word of God. O napakarami, pinagsabay-sabay na no? Matututo ka ng salita ng Diyos, which is the most important weapon, the word of God, no? Tapos matututo ka ng word of wisdom, the word of wisdom of men, no? Na naranasan nila, sinasabi nila ito because ito yung naging karanasan nila. Mga achievers to eh. Ito nagbigay ng wisdom na ito, word of wisdom na ito, mga achievers sila, they have proven themselves to be successful. No, napatunayan nila na ang sinasabi nila ay naranasan nila, hindi lang ito basta naisip nila, ito'y naranasan nila. That's why those words of wisdom are so powerful. Naririnig natin ito. And also the leadership nuggets, no po? Itong mga katuruan na ito mula sa salita ng Diyos, how we see the leaders of the Bible succeed, and the principles na ginawa po nila. How can we not be a great leader, no? Paano tayo hindi magiging great leader? Unless, mga kapatid ko, na tayo po'y nakalagay lang ang pangalan dito. Pero kapag nailagay na natin ang ating mga pangalan, nagsisimula na tayong matulog. Tapos nakikinig-kinig lang tayo. Kaya po, tumatapon ang lahat ng mga masasarap na pagkain na ibinibigay sa atin. Unless ganito ang nangyayari sa ating mga buhay, maraming lalagpas na mga pagpapala sa buhay natin. No po, kaya yung iba minsan tapos na, nandito pa sa Google Meet, ano po. Pero sa akin, bahala na po kayo kung ganyan ang ginagawa natin na hindi talaga tayo nakikinig. And look at those people na nakatune in at nakikinig at ina-apply ang lahat ng ating ginagawa. They are improved. Pero tayo po, kung ang gagawin natin, we will just open the Google Meet para makita na nandito tayo sa Don't Watch, and yet we are not listening, no po? Hindi tayo talagang marubdob na nakikinig para matuto. This will have no effect in you. Wala po itong magiging epekto sa ating mga buhay. Kaya sometimes baka mamaya siguro magtanong ako sa mga leaders, especially the heads, no po? Kung ano yung mga natututunan natin dito. Tingnan natin kung anong sasabihin. Nandun ba sa mga narinig natin o sa sarili pa lang nilang kaisipan? Sometimes, hindi lahat ng sagot sa tanong na itinatanong patungkol sa natutuhan ay tama. Maraming nasasabi pero wala sa pinag-aralan ang sinasabi. One time in our history of leaders and workers,
ay meron tayong isang worker na nagtataka ko. Napakatalino po ng worker na ito. Dean's Lister, ano po, cum laude, ang worker na ito. Pero sa mga simple instruction, no, ay kapag sumagot siya, ang layo ng sagot niya. Kaya nung ano, sabi ko nga, ganito lang po ang sabihin po natin, ganito, ganyan, 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 ganyan. Tapos, hindi niya narinig, pero nandun siya sa harapan. Nagtaas siya ng kamay, gusto niya magsalita. Pinagsalita ko siya. Sabi ko, based on this sa pinag-aralan natin. Pero nagsalita siya nang hindi based dun sa pinag-aralan. Kung hindi based sa sarili niyang kaisipan na noong-noon pa nakalagay sa isip niya. Halatang-halata po yun eh. Kaya hindi ko mo nakakapagsalita tayo ng marami ay makakalusot na tayo na narinig natin at talagang pinakinggan natin yung mensahe ng Panginoon right at that very moment. Kasi yung iba magaling lang silang mag-isip ng mga sasabihin. Leader nga yun, no? Magaling lang silang mag-isip ng mga sasabihin eh. Ano bang topic na ginawa? Ganito. Tapos doon makakapag-create na sila na ang natutunan ko po ganito, ganyan. Pero alam ko kung ano yung tinuro ko. Kaya makikita ko kung doon nga sila nagsasalita pero para makalusot, ganun. So how can we learn if we will rely on our past learnings? No po, nandun lang tayo sa past learnings natin, hindi tayo nakikinig. Alam ko na yan, ganito na lang yan. Or sometimes babasahin ko na lang yan. Alam niyo po, nakakapanghinayang, no? Nakakapanghinayang kung nandyan na rin lang kayo, hindi pa kayo nakikinig. No po, nakakapanghinayang na because I believe may gumagawa rin ng ganito, no? Na ipakita lang na nandyan pero wala naman, no? Wala naman sila o biglang natulog na lang, na nahimbing na. Kaya tapos na ang Google Meet, nandun pa siya. No po? Kaya minsan naka-assign, tinatawag na, wala, wala. No? So ibig sabihin, kapag tinawag at wala, hindi nakatutok, no? Merong ibang ginagawa o may ibang pinagkakaabalahan. So how can we learn? Paano natin matututunan ang lahat ng bagay na pinag-aaralan natin dito? And how can we be a great leader? Kaya sometimes yung mga tinuturo ko po, inaobserbahan ko yan kung sa mga circumstances na nangyayari sa isang leader ay naia-apply niya ito. Ninanamnam ko, dinidiscern ko na itong circumstances na ito, pwede nilang i-apply yung mga bagay na tinuro natin, natutunan natin. Pero nakikita ko lumiligwak eh, hindi na i-apply eh. Kaya minsan nasasabi ko, hindi ba yan yung tinuro ko na ganyan? You can apply kung ano yung tinuro ko in these circumstances. Naliligwak. Kasi nga po, minsan nag-attendance lang tayo pero hindi naman natin talagang nilalagay sa puso natin na makinig, no? Makinig ng salita ng Diyos. Kaya po, wag nating gawin yon please. Kasi this is not for me, no? Hindi ito para sa akin. Ito pong mga pinag-aaralan natin ay for you to be developed, no? Kahit pandemic tayo, nandiyan, pinupuspos natin kayo ng coaching, ng mga katuruan, ano po, para ma-develop po tayo as a great leader, no? Hindi po galing lang sa akin 'yan, ano. Galing 'yan sa mga great leaders, no, na proven ang kanilang leadership style. Even me po ay natututo dito sa mga bagay na ito, no po. Kaya lahat ng pinag-aaralan po natin when circumstances calls for us to apply, lahat ng mga napag-aralan natin, i-apply natin kaagad kasi po the more na ina-apply natin ang lahat ng bagay na naaaral po natin, the more na nagiging maigting to sa puso natin, no? The more na nahahasa tayo dito, nagiging bihasa tayo dito kasi lagi nating ina-apply ang ating mga pinag-aaralan. Kaya may the Lord, kaya pala sabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, sabi ni Jesus, makinig ang tengang nakakarinig. Di po ba? How many times na sinasabi niya yon? Lagi makinig ang tengang nakakarinig. Kapag ang Panginoong Yesus ay nagturo, lagi niya sinasabi, makinig ang tengang nakakarinig sapagkat hindi pala lahat ng nakikinig ay nakakarinig.
Amen po ba? Kaya purihin po ang ating Panginoon. Let us mend the walls of JIL Bagbagin. Let us mend the walls of our family. Let us mend the walls of our job, no, of our businesses. Let us mend the walls of our studies or every areas of our lives na gumagalaw tayo. Let us mend the walls, no po, of our community, and let us mend the walls of our ministry. Amen po ba? So purihin po ang ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Bagamat tayo hindi pa ayos, no? Alam niyo po, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi naman paghihintay na tayo'y maging ayos, no? Perfect na perfect. Minsan po, lumalagay sa puso natin yung kaaway eh. Ididisib tayo ng kaaway. Ikaw, maglilingkod ka sa Panginoon, ganyan ugali mo. Ikaw, maglilingkod ka sa Panginoon, ganyan ang ginagawa mo. Ganito, ganyan, ganyan. Maglilingkod ka sa Panginoon. So, anong gagawin natin? Hindi na tayo maglilingkod sa Panginoon kasi hindi tayo perfect. Hindi na tayo maglilingkod sa Panginoon dahil hindi tayo karapat-dapat. Isang simple humility and prayer lang naman po yan. If this is the desire of your heart to serve the Lord, your God, pero ano ka, kulang ka, no? Kulang pa ako, Lord eh. Pero makasalanan ka, may nagagawa ka pang kasalanan, pero may mga kahinaan ka pa. Anong solusyon doon? Anong tugon mo doon? Anong gagawin mo doon? Quit? Hintayin mo na maging perfect. Lord, maglilingkod ako sa iyo kapag hindi na ako nagkakasala. Lord, maglilingkod ako sa iyo pag wala na tong kalinaan ko na to. Lord, maglilingkod po ako sa iyo kapag ayos na ako, punong-puno na ako, kayang-kaya ko na, Lord. Bakit? Ang paglilingkod ba sa Panginoon, yung kaya mo? Hindi po ba? Hindi naman yung kakayahan natin eh. Alam niyo po, ang paglilingkod sa Panginoon ay puso. Puso lang ang puhunan natin sa paglilingkod sa Panginoon, na kahit ano ka pa, no, kahit marumi ka, kahit na ikaw ay may kahinaan pa, pero ang puso mo ay nakikita ng Diyos, no, na ayoko to, Panginoon, ayoko yung kasalanang ito, ayoko ng kahinaan kong ito, Panginoon, kulang ako, Panginoon eh, pero gusto ko maglingkod sa iyo eh. Ito ang puhunan natin lahat, puso. Kasi kapag ka nakita ng Lord ang puso mo, ang desire ng puso mo, yung kahinaan mo na yan, papalitan ng Diyos ng kanyang kalakasan. Ano po? Sa kahinaan mo na yan, mararanasan mo ang kalakasan ng Panginoon. Yung kasalanan na yan, mapagtatagumpayan mo yan. Kasi nakita ng Diyos yung pagnanasan ng iyong puso. Why wait to become perfect? Rapture na. Hindi ka na makakapaglingkod sa Panginoon kasi po, hindi talaga mangyayari na makumpleto ka. Ako po, sa totoo lang, ang tagal ko na sa ministry, 39 years in the ministry, but I still want to learn. Alam ng Diyos yan, Lord. Ang dami-dami ko pang dapat matutunan. Lord, ang dami pang kulang sa akin. Lord, nagkakamali ako, nagkakasala pa rin ako. Minsan hindi ko napipigilan ng sarili ko, Lord. Ganon ang sitwasyon ng buhay ko. Ang tagal ko na sa ministry. Kung hihintayin ko maging perfect yun, 39 years na ako sa ministry. Baka po hanggang ngayon, hindi pa ako naglilingkod sa Lord. Kasi meron pa eh. Ano po? So that's the deception of the enemy. Tandaan niyo po, heart is very important in serving the Lord. Ano po? And once we have a desire to serve the Lord, that's enough. No, go! Maglingkod ka sa Panginoon. Dahil yung desire na yan in serving the Lord, iyan ang gagabay sa'yo. Iyan ang didisiplina sa'yo. Yung desire to serve the Lord will discipline you, will guide you, no? Will protect you. That desire to serve the Lord, no po, yan ang mag-iingat sa'yo, yan ang puprotekta sa'yo, yan ang didisiplina sa'yo. Because you have the desire to serve the Lord. Po. Kasi once you have desire to serve the Lord, you will treasure it. Ite-treasure mo ito. Ano po? Isisingit mo ito. Bibigyan mo ito ng time. Hindi po kasi hinahanapan ng oras ang paglilingkod sa Panginoon. Ginagawan ng oras ang paglilingkod sa Panginoon. Marami pong naghanap ng panahon para makapaglingkod sa Diyos na tumanda na ay hindi pa nakakakita ng panahon.
Ang mga naglingkod sa Diyos ay hindi naghanap ng panahon. Ang mga naglingkod sa Diyos ay gumawa ng panahon. Amen po ba? And we can make time. We can schedule time. We can make time to serve the Lord. If that desire in your heart is to serve Him, go start. Magsimula tayong magbigay ng panahon at maglingkod sa ating Panginoon. But sometimes, yung pagbibigay natin ng time, meron tayong hinahanap na posisyon. Okay, I will serve the Lord. I will sing song. Biya na kaagad ako. Kaya pag hindi natin nagawa yung posisyon na yon, ay hindi ako tinanggap magbiya. Hindi na ako maglilingkod sa Panginoon. Hindi ganoon eh. You have desire to serve the Lord. Ang tanong, alam mo na ba kung saan ka gagamitin ng Lord? Alam niyo po, mga magulang at kapatid, mas masarap na gamitin tayo ng Panginoon kung saan tayo nararapat kesa dun sa ginagamit tayo ng Panginoon kung saan natin gusto. Kasi kung saan natin gusto, sometimes, kung ito'y hindi itinakda ng Panginoon sa'yo o hindi ikaw ang nakalagay sa talagang ganyang kalalagyan mo, sa gusto mo, it will give you struggle. It will make you discomfort. No? Sufferings will come. No? Disappointments will come. Discouragement will come. Immediately, mabilis. But if we let God, guide us until such a time na mailagay tayo ng Panginoon. Kasi alam niyo po ba that sometimes is tinetrain ka ng Lord sa present job mo in the ministry, but not necessarily na iyan ka habang panahon. Do you believe in that? Na usherette lang ako, sa ushering lang ako. Hindi po kayo pwede maging usherette habang panahon. O kaya sa win ako, habang panahon akong win. Hindi po pwedeng gusto mo na habang panahon win ka. Sometimes, ang Diyos ay hinahayaan ka na mag-concentrate muna sa ibang mga ministry. Just be faithful kasi paghahanda yan ng Diyos sa'yo sa talagang tawag niya sa'yo. Kaya tayo po, ang gagawin lang natin, desire. Yung kung nakita mo na may pagnanasa ka, Lord, I desire to serve you more. I desire to serve you. That desire will guide you. Now, kapag nilagay ka na, sige, maglingkod ka dito sa ushering ministry, oh my God, tuturo na ako, usherette pa? Ba't naman ganun? Tapos bigla nawala na yung desire mo, nabuhusan na ng tubig, ayoko, usherette, ayoko. Hindi po yun sa Diyos. Hindi sa Diyos yun. If you desire to serve the Lord, you are ready kahit saan. Di po ba? Ready ka kahit saan. Kaya ngayon desire na yan in serving the Lord is napakahalaga kasi ito yung gagabay sa atin eh. Pero ang sinasabi ko lamang po sa inyo ay commit yourself, pag nalaman mo I desire to serve the Lord, hawakan mo na yan. Ngayon, may gusto kang posisyon na puntahan, hindi nangyari, okay lang. I desire to serve the Lord. Balik ka dun sa desire mo. I desire to serve the Lord. Halimbawa, gusto mo nang mag-preach, ang dami-dami mo nang alam, hindi ka dun nilagay. So binigyan ka sige, maglingkod ka sa Panginoon dito sa posisyon na to. Ba't naman dito? Napakaliit naman ng posisyon na to, pang ganito na ako. So anong iisipin mo ngayon? Ay, pambihira, ayoko ng ganyan, dito ako nilagay, doon na lang ako sa ibang church. Pag ako sa ibang church, ganito na kagad ang posisyon ko. Mali. Kung doon ka nilagay sa posisyon na yun, balik ka sa desire mo, I desire to serve the Lord. Binigyan ako ng posisyon na ito. Ito ang gagamitin kong paglilingkod sa Panginoon. So be faithful. Kasi you do not know na God is preparing you. Di po ba yung story ko na sa Manila, talagang nagpe-preach na po ako, nag-handle pa ako ng seminar, ng salvation seminar. Tapos nung nag-resign ako para i-full time ko na yung sarili ko sa Panginoon, punta ako dito sa Bulacan, hindi nila ako kilala. And then they gave me a position to usher. Sige, Sister Kay, magsimula ka muna sa ushering ministry
Anong sagot ko? Yes po. Pero pag uwi ko ng bahay, umiiyak ako. Sabi ko ganun, Lord, gustong gusto ko na magturo. Ang dami-dami mong revelation. Imaginein mo, gigising ako ng madaling araw, 3:00 ng madaling araw, bumababa ako ng kwarto ko 1:00 sa daming revelation ng Lord. Gustong gusto ko nang tumayo, gusto ko na mag-preach. Tapos pagpunta ko dito sa Bulacan, pinag-a-asherette ako, umiiyak ako sa Lord. Lord, gustong gusto ko na mag-preach. How can I preach kapag hindi ako binigyan ng pagkakataong mag-preach? Di po ba? But God corrected me. Ang kinorek ng Lord sa akin, anak, ang paglilingkod sa akin ay hindi lang pagpipreach. Ang paglilingkod sa akin ay kahit ano. Basta ginagawa mo para sa akin ay paglilingkod sa akin. So God corrected my heart. Kaya from then on, ang sabi ko ganun, okay Lord, sabi ko, I will do my best to become the best usher. Because this is my desire to serve you. At ito yung pinagkatiwala sa akin, I will be faithful to this. And then, kaya nga lahat ng ministry naranasan ko eh. Ano po, naulit pa. Kasi doon sa Manila, lahat ng ministry na naranasan ko na sa Manila. Nung naglilingkod ako under Manila JIL. Dahil doon ako na born again eh, sa Oroyo High School eh. Pagdating ko na Bulacan, naranasan ko ulit talaga lahat yung mga ministry. Kaya sabi ko, naku, gusto ko na pa, makakagawa na ako ng libro, dami revelation ng Lord. Pero hindi yun ang proseso ng Lord eh. God is teaching you. Bakit ka pinaraan nun? Malay ko ba na magiging pastor ako? Ano po? Yung pala, inihanda ka ng Panginoon sa lahat ng mga karanasan na yan para pag naging pastor ka, you know what you are saying. Alam mo, naiintindihan mo dahil naranasan mo lahat ng sinasabi mo. Maggabay ka man ng ganyan, naranasan ko yan. Yung pala, inihanda ka ng Lord doon. Kaya we should flow. So yung desire natin is very important. If you desire to serve the Lord, huwag kang mag-ano na, hindi pa ako kumpleto, hindi pa ako handa. Ay naku kapatid, kapag yan ang hinintay mo, rapture na, hindi ka na makakapaglingkod sa Lord. Basta nandun yung desire natin sa Panginoon at pagpapasakop sa Diyos. Go! Sige na, maglingkod ka na sa Panginoon. Gawin mo na kung ano pinagagawa ng Lord sa'yo. No, submit to the pastor and then let the pastor assess you. No, i-assess ka ng iyong pastor at ilagay. Alam niyo po, trabaho lang to no sa mga workers natin. Sa totoo lang po tayo ay medyo nag-a-assess ng mga workers po natin ano. At ako na nga po ang tumatawag sa ating mga workers. Nagtatanong bakit ganito, ganyan, ganyan. And I thank God may mga nag-respond. Pero ngayon po ay tiningnan ko, I'm sad no. I'm sad kasi yung mga nag-response na sila po ay magdo-don't watch na, that they will start to do their don't watch. Tinitingnan ko po isa-isa ang mga pangalan ng mga kinausap ko. Sad to say, wala pa rin po sila dito. Sad to say, wala pa rin po sila dito. Kaya tama si Ate Shere. Sabi ko kasi dun sa mga workers na tinawagan ko, sabi ko kasi eto nakita na hindi ka nag-ano. Alam nyo, ang don't watch is leadership na rin natin. Ganyan, and as workers, we need to ganito, ganyan, ganyan. Tapos ngayon sabi ko, kaya mo na bang mag-ano? Opo, see you. See you sa don't watch. And see you sa dwelling. Opo, thank you po. Kahapon, hindi ko na-browse eh. Hindi ko na-browse kahapon eh. Ngayon nagbo-browse ako. Wala na naman sila. What shall I do? Anong dapat kong gawin? Kaya po, dapat po ay talagang baala ang Diyos na po na gano'n. Ano? Kaya pala si Gideon eh. Ginawa ng Lord ng gano'n. Kaya nakakalungkot man po, nakakapanghinayang man po, pero hindi natin maunawaan eh. Nakausap ko na, naintindihan ko na yung problema, naganituhan na po, pero still wala sila eh. Hindi nagpapakita eh. No po? Kaya the most important thing is our desire, no? Desire. Kapag nandun ang desire natin, yun po yung hahawak sa atin para makapaglingkod tayo sa Panginoon. Everything will fall into its place. Basta sumunod tayo sa desire natin, umakbang tayo, no? With the right attitude, with the right mind, thought, interpretations, not entertaining the thoughts na isinasaksak ng kaaway sa atin. At mapagtatagumpayan natin ito, we can mend the walls no po, ng ating ministry. We can mend the walls of the ministry. Di ba sabi kanina sa kwento ng Nehemiah na to,
Yung nga nasa loob ang tingin nila, imposible. Nasa loob na, hindi maitatayo, pero naitayo. Di po ba? O yung mga goals natin, imposible. Sabi nung ibang nasa loob na, imposible. Pero I believe that God will make it possible. Grabe, iyak natin sa panalangin nito eh. Araw-araw, pinananalangin natin to at tayo naman ay kumikilos na po. Kaya yung mga makakasama nating kumilos dito, na po, magugulat yung mga nagsasabing imposible, hindi kaya yan. Hindi kaya yan. Magugulat at mamamanga sila katulad sa Nehemiah Day na nagulat sila dahil bakit na itayo yun in 52 days lang. Pero hindi sila basta nanalangin lang no? Tumayo sila. They come together. They arise, come together, at nagtrabaho sila. At kumilos sila. At gumawa sila. Kaya anything that we can contribute dito po sa gawain ito, please do so. Yung pong sa mens natin, nananawagan po ako no, sa mga kalalakihan, it will only take 10 minutes, 30 minutes to sit down. No po? Meron namang mga questions. Mamimili ka ng topic, no? May mga questions na sasagutin nyo lamang po. Kung hindi nyo gustong magsulat, siguro po gawin natin ay i-record nyo na lang no, sa cellphone nyo. Yung tanong nyo, sabihin nyo, basahin nyo yung tanong and then sagutin nyo. No po? Basahin ang tanong, sagutin nyo. Basahin ang tanong, sagutin nyo. And then i-forward natin sa email ni Nieza. No po? This is your contribution. Ito na lamang po yung contribution na pwede rin naman nating magawa no po, for this project. Para po maraming kalalakihan ng makakilala sa Panginoon. It will not take you time, long time, para po magawa ang bagay na ito. No po? Make this as part of your service to God. No? By giving your testimony. Yung iba sabi nga, ay nintay ko lang pong tawagan kami. Huwag nyo na pong hintayin tawagan. No? Nahihiya po kami magbigay. No, huwag kayong mahiya. We need your testimony. The people need your testimony, mga kalalakihan. So please sit down, no? Kung hindi pa rin po, sabi ng iba, hindi po ako kasi ang format natin is i-interviewin ka. Yung iba po, sabi ganun, gusto nila kaya lang di sila makakapag-record. Okay, no recording. We can change the program. Kami na lang magsasalaysay ng inyong mga patotoo para lang maging pagpapala sa iba. Pero we will not stop because of that, no? Ay, hindi po pwede. Every rule there is an exception. Pwede nating gawin na basta ibigay niyo yung patotoo niyo, kami na bahala doon sa mga patotoo niyo. Huwag niyo na isipin na, ay, hindi ako makakapunta kasi lockdown. It's okay. Basta send your testimony. Huwag tayong umadvance na doon kasi po, we can adjust, no? As the Lord guides us, we can adjust. Basta hindi lang ma-stop na hindi natin magawa ito, no? Para sa ang salita ng Diyos ay kumalat, ano po. Kaya yung mga kakilala natin, no? Yung mga asawa natin, kausapin natin, tanungin nyo, i-record nyo. Kayo na mga asawang babae magtanong, uy, halika, pili ka dito. Ito, dito ka ginamit ng Diyos, no? Dito natin nakitang himala ng Diyos sa areang ito ng iyong buhay. O sige, buksan nyo yung cellphone, i-record nyo. Tatanungin kita, sagutin mo lang ako. Kahit nagtututbrush siya, kahit nagaganito siya, no? Tanungin kita, sagutin mo lang ako. O ano yung ginawa ng Lord sa iyo, ganito, ganyan. Kwento mo nga. O di kwento lang. O di at least na i-record na natin. And then yung mismong record na yun na lang ang i-email natin, i-send natin. We can make extra effort in transcribing, no? Yung mga sinabi natin na yun. We can help you, no? Kaya natin gumawa pa ng another extra effort para lang po ma-transcribe yan. Kahit paano lang po yan, pa-interview lang po yan. O tayo po mga workers, nakakita tayo ng mga kasamahan nating mga kalalakihan, no? O hingi tayo ng copy na gano'n. Nakita mo, ay, itong taon na to, ang galing ng testimony nito when it comes to ganito, ganyan, 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 ganyan. Interviewin na lang natin, no? I-record na lang natin. Pwede po ba ikwento nyo yung tungkol sa ganito, ganyan, 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 ganyan. There are many ways in killing the cat. Kung hindi tayo marunong magsulat, there are many ways in killing the cat. No po? Napakaraming paraan para mailabas natin yung mga patotoo natin na yan. And we are here to help you. Nandito po kami para tulungan kayo. Kaya kung ano lang ang problema, huwag niyo munang intindihin yung problema. Let's move one day
one step at a time, no? Huwag mo kagad intindi na ayokong lumabas sa TV, ayokong lumabas sa FB Live, ayokong makita yung mukha ko. One day at a time. Kung ayaw mo, sabihin mo, ayoko pong makita mukha mo, we will adjust the program. Pero hindi mawawala ang patotoo kasi sayang yung patotoo eh. Amen po ba? Praise the Lord. Kaya po, ganun na, no? Moving one step at a time. So, yung mga patotoo po ng mga kalalakihan, ano, ng mga asa-asawa nyo, please help your husband. Kasi alam ko mga lalaki hindi masulat eh. Yan ang problem nila, hindi sila marunong magsulat. So help your husband. Get the copy, no, kay Niesa, ng mga, kasi may questions lang po yun to be answered, no? Tatanungin mo lang tapos sasagutin mo lang yun. Hindi ka naman mag-iisip ng lahat ng ganyan eh. Pwede kang magdagdag pero may mga guided question naman po yun. So tatanungin ka lang, sasagot. I-record nyo na lang po. At bahala na po yung mga staff natin na mag-transcribe niyan. Basta ang mahalaga ay may magawa tayo at bahala rin kami mag-adjust sa program. Kung di kayo makakarating, di kayo pwedeng ma-interview, it's okay. No? We can adjust. We are creative, no? We can do that creatively. Kaya natin gawin yan creatively because our mission is ang patotoo na ginawa ng Diyos sa buhay nyo ay maging kapaki-pakinabang hindi lamang para sa inyo, kundi maging kapaki-pakinabang sa lahat ng mga taong makakakita at makakarinig nito. That's only our objective. And we will become creative in adjusting everything just to fulfill the purpose of God. Amen po ba? Praise the Lord. Glory to God. So purihin po ang Diyos. Tayo po yumukod pumikit. Tayo po manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa dakilang araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat sa panibagong lakas, Lord. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa amin kagabi. Maraming salamat sa magandang kalusugan. Maraming salamat sa kapayapaan ng aming mga puso, sa kagalakan, sa excitement, Lord, sa bawat araw na gumigising kami. We are so excited of what you are going to do with us, Lord, and the ministry that you have entrusted unto us. We are so excited, oh God, in doing everything, Lord, na nais mo para sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, thank you for this excitement. Thank you for this joy in our hearts, oh God. Thank you for the peace in our hearts, Lord. Hindi kayang bilhin ng kapayapaan, hindi kayang bilhin ng anumang bagay sa sanlibutan ng kagalakan na nararamdaman namin para sa iyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, muli pinagkakatiwala namin ang buhay na ito na sa iyo din naman nagmula. Thank you, Lord, for this life. And we know na binigyan mo kami ng panibagong buhay. Kasi kailangan mo pa, Panginoon, na ipagawa sa amin ang mga bagay na nais mong ipagawa sa amin. And we are ready, Lord. Send us, Lord. We are here, oh God. Gawin mo ang nais mo sa aming mga buhay para ikaw ay maparangalan at mabigyan namin ng ngiti ang iyong mga labi. Nawa, Panginoon, ay walang wasted time na mangyari sa amin sa maghapong ito. No wasted time, oh God. In Jesus' name. No mistake, Lord. In Jesus' name. Walang paglihis, Panginoon, sa iyong dakilang planong mangyayari sa aming buhay in Jesus' name. Gayon din, oh Lord, itinataas namin ang aming mga mahal sa buhay. Let the protection of the Lord be upon them. In Jesus' name, ang mga mahal namin sa buhay na lumalabas, pumapasok sa aming tahanan, umaalis, dumadating sa aming tahanan, covering of the blood of Jesus be upon them. Pakaingatan niyo po sila, Panginoon, at ilayo sa lahat ng mga COVID virus na ito, Delta variant na ito, aksidente, sakit, karamdaman, untimely death in the name of Jesus. Ilayo niyo po at proteksyonan ang aming mga mahal sa buhay. We lift them up to you, Lord. In Jesus' name, inilalagak namin sila sa iyong mga kamay. Gawin mong mabuti para sa kanila. Gawin mong nararapat para sa kanila. Huwag mo silang pabayaan. Huwag mo silang iwanan. Protect them from evil in the name of Jesus. At nawa po ay samahan mo sila. Let your presence go with them wherever they go. In Jesus' name, as you do this also to us, let your presence be with us wherever we go. In the name of Jesus, and let the protection of the Lord be upon us all in Jesus' name, even in this pandemic time. Oh God, in the name of Jesus, we destroy all the Delta variant. In Jesus' name, they will not come near us. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Father God, ang shield namin ay yung banal na dugo.
sa paglapit pa lang ng mga viruses na ito, Panginoon. Lord, put them to death in the name of Jesus by the precious blood of the Lamb. Sanctify them and put them to death in Jesus' name, that they can never harm us, nor touch us, nor come near us and our loved ones. In Jesus' name. We are protected by the blood of the Lamb. We are titers, Lord. And we are protected by the blood of the Lamb. In Jesus' name. Gayun din, O Lord, ang aming mga kapatid sa Panginoon, ang aming mga kamanggagawa, all the CMTs, leaders, workers, trainees, Lord, ang aming mga members, ang mga supporters, ang mga titers. Protect them, Lord, from this COVID variant, Lord, from this Delta variant, COVID virus. Protect them, Lord, from all kinds of sicknesses, diseases, and pain. Protect them, Lord, from all untimely death in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, we dedicate to you this day. Iniandog namin sa iyo ang buong maghapong ito, Panginoon. Make this fruitful. In Jesus' name, no wasted thing, no wasted time, no wasted effort. Lord, today, in Jesus' mighty name. And Lord, kami magiging mabunga sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat. Inihahandog namin sa iyo ang lahat ng mangyayari sa buong maghapong ito. May your name be glorified and may your name be exalted. As we declare that Jesus is Lord over our lives, Jesus is Lord over our family, Jesus is Lord over our finances, Jesus is Lord over the ministry that you have entrusted unto us. In Jesus' name. Panginoon, Jesus is Lord over today. In the name of Jesus. Thank you, Lord God, for the assurance that you will never leave us nor forsake us, that all things will work together for good to them that love you, that we are protected by the blood of the Lamb. Thank you, Lord God. We give you praise, we give you glory, we give you honor. In Jesus' mighty name we pray. Everybody says amen and amen.